Handa na ba kayo sa isang balitaang yayanig sa pandaigdigang eksena? Dahil isang alyansa na hindi inaakala ng marami ang biglang lumitaw, kaibigan. Russia at North Korea nagbuklod upang palakasin ang kanilang pwersa laban sa Ukraine. Ayon sa balita, mahigit 50,000 na sundalo ang nagtipon at sa likod ng kanilang mga hakbang may nagbabadyang panganib na maaring magpabago sa takbo ng tigmaan. Ano ang plano nila at paano maghahanda ang Ukraine sa bagong banta na ito? Ngunit ito ang mas nakakatakot. Handa na ang Russia na gamitin ang lahat na makakaya nito para maabot ang kanilang layunin. Sa kabila ng mga babala ng international na community, tila walang makakapigil sa kanila. Kahit ang tanong, paano harapin ng mundo at ng Amerika ang napipintong digmaang ito na maaring magbago sa kasaysayan ng sangkatauhan? Tara't alamin natin ang mga detalye. Balita mula sa New York Times. 50 Russian and North Korean troops mass ahead of attack USS. Sabi dito mga kaibigan, Ukrainian officials expect a counter-offensive in Western Russia to begin in the coming days. As North Korea's troops train with Russian forces, the Russian military has assembled a force of 50,000 soldiers, including North Korean troops, as it prepares to begin an assault aimed at reclaiming territory seized by Ukraine in the Kursk region of Russia, according to US and Ukrainian officials. Mga kaibigan, mukhang papalapit na ang isa na namang madugong kabanata sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngayon, hindi lang puwersa ng Russia ang kailangang harapin ng Ukraine, kundi pati na ang sundalo mula sa North Korea. Isang tanong, bakit kaya nakikisali na rin ang mga tropa ni Kim Jong-un? Ano ang tunay na layunin sa likod ng alyansang ito? Grabe talaga, 50,000 na sundalo kasama ang North Korea ang inipon ng Russia sa Kursk region. Hindi pa nga natitibag ang mga pwersa nila sa silangan ng Ukraine, pero heto at handa silang umatake sa dalawang fronts. Malaking benta ito para sa kanila, pero ang tanong, kaya-kaya nila ang sabay-sabay na opensiba? Ating ipagpatuloy na basahin. A new US assessment concludes that Russia has massed the force without having to pull soldiers out of Ukraine East, its main battlefield priority, allowing Moscow to press on multiple fronts simultaneously. Russia troops have been clawing back some of the territory that Ukraine captured in Kursk this year. They have been attacking Ukraine positions with missile strikes and artillery fire, but they have not yet begun a major assault there, US officials said. Tila napapatras na muli ang Ukraine sa ilang mga bahagi ng Kursk. Wala pang full-scale assault pero ramdam na ang tensyon. Sapat kaya ang preparasyon ng Ukraine para sa muling pagsalakay ng Russia? Pero para sa akin, tila baga magiging mas kawawa ngayon ang Ukraine. At mukhang seryoso si Kim Jong-un sa pagsuporta kay Putin. Sabi pa dito, Ukrainian official says they expect such an attack involving the North Korean troops in the coming days. For now, the North Koreans are training with Russian forces in the far western part of Kursk. Hindi biro ang pagpapadala ng libo-libong sundalo para makipagbakbakan. Training pa lang, matindi na. Artillery fire, trench clearing at frontal assault tactics. Ito na ba ang simula ng isang mas malawak na digmaan na kung ating titingnan kung tinutulungan ng North Korea ang Russia at ang Ukraine ay kaalyado ng Amerika? Malamang sa malamang ay magiging matindi ang mga susunod na kabanata ng digmaan na ito na baka humantong pa sa World War III na talaga namang kinatatakutan na mangyari ng buong mundo. Ngunit may interesting na twist. Si President-elect Donald Trump handa na raw wakasan agad ang giyera. Pero teka, paano? Sabi dito, political shifts and Trump's instance. The Russian-North Korean offensive looms as President-elect Donald Trump prepares to re-enter office with the stated goal of ending the war quickly. Mr. Trump has said little about how he would settle the conflict, but Vice President-elect J.D. Vance has outlined a plan that would allow Russia to keep the territory it has seized in Ukraine. Matindi mga kaibigan ang mga bagay na ito.
May plano nga ba talaga si Donald Trump? Ngunit sa kabilang banda, si Vice President-elect J.D. Vance tila handa na lang ibigay ang mga sinakop na teritoryo sa Russia. Tama kaya ito? O lalo pa itong magpapalakas kay Putin? At dahil sa bagay na ito, sinasabi dito, some US military and intelligence officials have grown more pessimistic about Ukraine's overall prospects, noting that Russia has steadily gained ground both in Kursk and in eastern Ukraine. Habang todo suporta si Biden sa Ukraine, tila nagkakaproblema naman sila sa troop strength. Lumalakas ang kalaban pero may kakulungan sa puwersa. Paano kaya makakabangon ang Ukraine kung hindi nila matutugunan ang mga kakulangan ito? Sobrang lakas kasi ng North Korea at ng Russia, mga kaibigan, na pati ang United States of America ay umiling na rin. Ngunit kung ating mamatayin, talagang ang pinakamalakas pa rin sa tatlo ay walang iba kundi ang Amerika. Ngunit nababahala lamang ang Amerika na dalhin ang pwersa nito sapagkat totoo ngang malaki ang magiging damage nito, hindi lamang sa Ukraine kundi pati sa buong mundo, dahil sasama dito ang mga alyansa ng World Alliance, ng United Nations at ang NATO, at malamang sa malamang pati ang Pilipinas. Sa bandang huli ay maapektuhan din nito sapagkat kailangan nating tulungan ang ating mga kalyado sa digmaang ito. Malinaw na malaking epekto ang idudulot ng dagdag na infantry mula North Korea. Sabi nga ng mga eksperto, mas malusog at mas bata ang mga sundalo nila kumpara sa karamihan ng Russian contract soldiers. Pero sapat ba ang kanilang numbers para tuluyang baliktarin ang laban? Ngunit ito ang challenge para sa tropa ng North Korea. Ika pa dito, the North Koreans will be fighting as light infantry without the benefit of armored vehicles, and current Ukrainian tactics of artillery fire and drone attacks have proved devastating to unprotected Russian troops. That said, if Russia gains momentum, it may not stop at its border, but might try to drive Ukrainian forces back further. It is not clear if the North Korean government will authorize its forces to conduct sustained operations in Ukraine, or if they are intended only for the Kursk counteroffensive, according to US defense officials. Kung ating makikita, mga kaibigan, ang momentum ng Russia ay talaga namang tumitindi, habang umaatras naman ang momentum at mga tropa ng Ukraine at Amerika. Sa panahong ito, ano kaya ang magiging kahinatnan ng digmaang ito? Matatalo na kaya ang Amerika at Ukraine, o ito lamang ay isang pain sa mas malaking pasabog ng Amerika? Ano sa tingin niyo, mga kaibigan, ang patungkol sa bagay na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Sa gitna ng digmaang ito, isa lang ang malinaw. Ang kaguluhan sa mundo ay bunga ng kasalanan at kahinaan ng tao. Sa mga oras ng digmaan, tayo ay pinaalalahanan ng Biblia na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Diyos. Sa Mateo 24 verse 6-7, sinabi ni Jesus, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan, sapagkat ang bansa ay magkipagdigmaan laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ang mga pangyayaring ito ay paalala na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mga kaguluhan, dapat tayong manatiling tapat sa ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Siya ang maghahatid ng katarungan at magbabalik ng kapayapaan. Ngayon, habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, naway tayo ay maging takapagdala ng pag-asa at panalangin para sa mga naapektuhan. Huwag nating kalimutan na ang pananalangin ay isang makapangyarihang sandata upang humingi ng tulong at kapayapaan mula sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo sa gitna ng digmaan at kaguluhan sa mundo. Sa mga panahong ito, tulungan mo kaming maunawaan na ikaw ang tanging pinagmulan ng kapayapaan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala na nagdudulot ng paghiwalay at alitan. Ama naming Panginoong Diyos, idinudulog namin sa iyo ang mga lider ng bawat bansa. Bigyan mo sila ng karunungan at puso na naghahangad ng kapayapaan at hindi ng pagkawasak. Gabayin mo rin ang mga sundalo at mga sibilyan
at mga pamilya na nasa gitna ng labanan. Naway madama nila ang iyong presensya at pag-ibig kahit sa gitna ng kaguluhan. Ama naming Panginoong Diyos, kami ay umaasa sa iyong pangako. Tulungan mo po kaming magtiwala sa kabila ng lahat ng ito. Ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Pagpalain mo ang mga bansang apektado ng digmaan at ibalik ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.